Hello. Ayan. Meron na. Good morning po. Papakilala ko po sa mga. Doon po sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Jane. Taga-Flatway po ako. Kapit tayo ng mga lumilis. Yes. Praise God kasi nabigyan ako ng opportunity na ito, dakilain at pasalamatan ng Panginoon dun sa mga ginawa niya sa life. Yeah. Yung aking patotoo ay sobrang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nung bata pa kami, though alam ko na may Lord, na may Diyos, dahil lumaki din naman kami sa Kristiyanong pamilya. Nanay ko, nag-start kasi ng namin kasing tatay ko talaga. So, punta siya ng ibang bansa, uwi siya, Kristiyano siya. Diba? Yung mga ganong tipo na, eto, dito na tayo nagsisimba. So, napunta kami sa Jesus is Lord Church. And dito pa yung dati sa Junction. So, syempre, simba, punta, ganyan. Pero bata pa kasi ako that time. So, mga youth, yan. So, hindi pa ganun kalalim yung pagkakakilala ko sa Panginoon. Kaya, on and off, simba, tapos hindi ulit. Pag umalis si Papa, hindi na naman kami simba, balik na naman kami Katoliko. So, yung routine namin bilang pamilya, gano'n. So, hanggang sa nagdalaga na ako, yan. Doon na nag-start yung ko. Pero Katoliko na ulit kami noon. Doon na nag-start yung syempre, napaparsada na ako, na natuto na akong uminom, natuto na akong manigarilyo, and yung paninigarilyo talaga, yun talaga yung yun talaga yung naging struggle ko. Hanggang sa ako'y tunay na nakakilala sa Panginoon. So yun, sa mga panahon yun, alam ko na nalilito ako ng landas. Though kilala ko ang Panginoon, pero alam ko wala akong tunay na relasyon sa Kanya. Then hanggang sa ako'y magkaroon ng asawa na, yan. At hindi rin maganda yung aming naging paumpisa dahil siya ay may asawa at ako'y kinasama niya. So yun yung naging cycle ng buhay ko. Sabi ko nga noon, ayokong matira sa Flatway, sabi kong ganon. Pero iba talaga kumilos si Lord Diba? Sa Flatway niya ako dinala. Kung bakit sa Flatway niya ako dinala. Diba? Kasi meron siyang gagawin na transformation dun sa life ko. Diba? So yun, nung nandun ako sa Flatway, syempre Bible study, yan, ang dami kasi sa Flatway kasi, kung hindi niyo po alam, ang dami po dyan nagkalat ng mga iba-ibang religion na nag-share ng Bible about sa Lord, about sa diba? Pero, at isa po nun yung Villa Lolita. Yan, sobrang at sila po yung na talagang umano sa akin, nagsiyaga. Diba? Kasi may mga ganun, diba? Parang dadating lang sa buhay mo, tapos mawawala rin. So, ang Villa Lolita po, ang isa sa talagang matatag na Bible study sa Flatway. Kaya ako po ay bunga talaga ng Bible study. Yan. Yun
po yung una kong ipinagpapasalamat sa Panginoon na ako ay naging parte ng Bible study ng Calvary. So yun, yun po isa pamamagitan din ng mga pupilis. Kasi sila yung unang nandito. So sila yung ginamit ng Panginoon para ako ay makakilala sa Kanya. And then after po nun, year 2006 yun, nung una kong na-meet yung mga taga-Pilya. Ano po nun, buntis po ako nun kay Pichi. Buntis ako nun kay Pichi. Pag 1 year and 6 months pa lang, pagkakaman ako kay AR na buntis na ako kay Pichi. Ang prayer ko po noon, ito yung nag-open ng ano sa akin kasi. Ang prayer ko po noon, nang hiling ko lagi sa Bible study, mag-normal delivery ako kay Pichi. Kasi nung time nung kay AR, nag-CS ako, hirap na hirap ako. Isang linggo kami sa ospital, di ba? Wala kami pambayad, wala kami ano, di ba? Sobrang, alam mo yun yung feeling. Kaya, yung prayer request ko po lagi dun sa Bible study namin ng time na yun, mag-normal delivery ako. And nung time po na ako'y pinanganak ko na si Pichi, sobrang talagang, alam mo yung pinakita talaga ni Lord yung kapangyarihan niya. Na ako'y nag-normal delivery po that time. Binayaran ko lang po noon ay 700 pesos sa may Angono. Na dati, 45,000 ata or 25, gano'n ang binayaran ko sa CS ko as di kami makalabas sa ospital. Pero purihin ng Panginoon kasi talagang pagka ikaw'y nanalangin sa Kanya, ibibigay niya sa iyo yung mga panalangin mo basta naaayon sa plano niya. So yun yung ano. And then after po noon, 2000, that time, tinanggap ko naman ang Panginoon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi totoo. Diba? So after no delivery, after no ano, tinanggap ko naman ang Panginoon, pero alam ko sa sarili ko, after nun, ang dami-dami ko pa rin mga flaws. Dami-dami ko pa rin ano, tuloy pa rin ako sa bisyo ko, nagiginom pa rin ako, nag-ano pa rin ako. And then hanggang sa dumating yung point, after 6 years, 2006, 2012, nagkaroon ng renewal of vows dito sa ating church. Renewal ng vows natin sa Panginoon kung kailan natin siya unang nakilala. And then, doon po talaga kina-realize sa akin ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Kaya, nung time na yun, sobrang, sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, ayoko nang malikarili. Sabi ko gano'n, ikaw na yung bahala sa akin. Then, same year, nagkaroon ng EGR, Encounter God Retreat, dito po sa, hindi siya dito, pero yun po ay gawain ng simbahan natin. And then, nung gabi na yun, first night pa lang, sobrang pinakita na ng Panginoon kung gaano siyang kabuti sa buhay ko. Na kahit ang dumi-dumi ko, alam mo yun, yung kahit wasak na wasak ako, durog na durog ako, pero nung gabi na yun, pinaramdam niya sa akin kung gaano siya kabuti at kung gaano niya ako kamahal. Sa kabila ng ang dami namin kong ginawang kasalanan sa buhay ko. And then after po noon, 2017, yun, doon ko po, after kong encounter ng Panginoon doon sa gabi na yun, ang dami ng binago, ang dami ng inayos ng Panginoon sa life namin. 2017, dumaan po kami sa matinding pagsubok. Yun po yung nagkasakit yung aking kapatid na si Lala.
nag-church din po siya dito that time. Nung dinala po siya sa ospital, sabi po nung doktor, nung nakita yung sa kanya, sabi ay cancer po. Pero after nung paglabas ng biopsy niya, ayun, habang kami nananalangin, after a month, pinapanalangin po namin yan ang aming Bible study sa Floodway. Talagang iyan po iiyakan namin yung nangyari yan sa kapatid ko. Pero after a month, lumabas yung biopsy. Ang naging sakit talaga ng kapatid ko ay TB sa bituka, which is nagagamot. At ngayon, praise God, kasi meron na siyang dalawang anak. Diba? Kaya sobrang napakabuti ng Panginoon. Then 2019, yung kapatid kong isa, nagpakamatay siya, nagbigti siya dahil sa problema, dahil sa kung ano-anong isipin. Kaya, nung time na yun, sabi ko, Lord, basta yun, lagi ka lang sa Lord yung takbo. Laging sa Kanya, laging sa ano. Kumbaga parang sabi ko, Lord, sabi ko gano'n. Nung nalaman ko yung dito talaga ako, tumakbo, lumuhod talaga ako dito. Naalala ko yung time na yun. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin. Kung anong magiging ano ko. Pero napakabuti ng Diyos. Kasi, alam mo yun yung galit ko dun sa hipat ko. Dahil siya yung naging reason kung bakit nagkaganon yung kapatid ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng ano, yung pusong mapangunawa. Diba? Kasi alam ko na kapag ako yung nagalit, pati yung mga maliit kong kapatid, maaaring magalit din, matangay ko rin. Dahil ako yung panganay. Kaya sabi ko, hindi ko talaga yung sa Lord na ano, na maunawaan ko din kung ano ba yung talagang sitwasyon nila. And then praise God kasi nga, nalampasan ulit namin yung sitwasyon. Ngayon yung recent na pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay kung gaano siya kabuti sa buhay namin. Nung namatay yung tatay, sobrang dami niyang ginawa, sobrang dami niyang ipinakita alam mo yun yung pagkakalmahin ka niya kasi sasabihin ka sa iyo na anak, nandito ako. Kung bakit ko ito sinasabi na kasi simula nang isinuko ko yung bagay na yun sa Panginoon, kung paninigarilyo, dun ko nakita talaga kung gaano bumuhos yung pagpapala niya sa amin, sa pamilya ko. And alam ko na hindi pa siya tapos sa amin. Hindi pa siya, kumbaga marami pa siyang gagawin sa buhay namin. And hindi man kami perfectong pamilya, diba? Meron kami perfectong Diyos. Meron kami perfectong Diyos na aayos, magpipix ng buhay namin. Kaya nga ditong inaano dun sa mga anak ko na kung meron man silang nagagawa or meron man silang tinatago, diba, i-reveal tayo ni Lord. Wala tayong itatago sa Diyos. Kaya, yun yung lagi kong sabihin dun sa mga anak ko na ano man yung pinagdadaanan namin ngayon. Meron kasi kami problema sa pamilya na alam kong sa iba marahil
Small thing lang yun, maliit na bagay lang yun. Pero sa akin bilang ina, sa akin bilang magulang nila, yun yung iniludulog ko sa Panginoon. And I know kung paano niyang ginawa sa akin na matigil ako sa sigarilyo, gagawin din niya to sa mga anak ko at sa mga ibang kabataan na nalululong sa mga kung ano ang bisyo. Kaya, sobrang bigat nung nararamdaman ko, pero walang mahirap sa Diyos. Diba? Ramdam lang natin yung bigat kasi inaako natin eh. Diba? Pero kapag binigay na natin sa Panginoon, binigay na natin sa Kanya lahat, walang imposible. Kaya ako naniniwala ako na hindi pa tapos ang Diyos sa amin. Meron pa siyang gagawin. And patuloy na kami maglilingkod sa Kanya bilang pamilya at magtatapat sa Kanya. To God be the Lord.